Sabi ko bumati lang, hindi kumahol. Good morning, haba. Good morning, haba. Ang pait. So, ayan guys, katatapos lang nilang magtakbo-takbuhan. Ayan. Medyo pagod yung mga yan. At dito lang sila nagtakbo-takbuhan. Ayan, o, pabalik-balik lang dyan. Ayan. Tapos na? Tapos na magtakbuhan. Ano gusto? Treats? Ayan, kaya gusto ng treats kasi nagtakbo-takbuhan. Ayan. So, ayan guys, pakita ko sa inyo ang labas. Medyo makulimlim. Yun. Ay, pumasok kayo dito. Pasok. So, ayan nga pala, ipapakita ko sa inyo kung nasaan si Siopaw. Si Siopaw ay inilabas ko muna. Ayun siya. Papakita ko si Siopaw. Siopaw. Ayan. Ayan. Pasilip-silip lang siya dyan. Kaya ako siya nilalagay dyan. Yung kulungan na yan guys, kung natatandaan nyo, kulungan ni Axel yan. Ngayon, bakasyonan na nila. Si Siopaw kasi guys, hindi ko pwedeng pakawalan ang katulad ni Kisame. Kapag bukas yan, yung pinto na yan, papunta sa labahan. Kasi lulusot siya dyan sa mga butas ng semento. Yung parang, anyan o, yung mga butas na yan. Lulusot siya dyan. Eh baka mahulog sa taas, sa baba. Ay, hindi ko makuha kasi. Kita nyo naman, puro damo dun at puno. Baka may ahas, takot ako. Lalo walang katao-tao dun. Tapos, maraming damo. Pumasok dito, pumasok! Haba, tama ng harot-harot. Ayan guys, oh. Yan ang kanilang exercise sa umaga. Yung mga harutan nila. Yan. Dito lang sila nag-e-exercise. Oh, ayan. Medyo maaga pa. Ayan si Choco. Oh. Ayan. Wala talaga akong kinukulong na alaga guys. Kasi ayoko nang kinukulong sila. Gusto ko malaya silang nakakalabas. Kaya lang, syempre. Kaysa naman sila ay mapagalitan lang dyan sa labasan. Bababa pa kasi, nasa taas kasi kami. Ay dito na lang sila magtakbo-takbuhan. Ayan o. Ayan, yung pinto namin, pinalagyan ko ng yero yan, oh. Kasi kaya nilang ngat-ngatin yan, guys. Silang nakakaubos niyan. Yan, ngat-ngat nila yan. Eh, si Kisame kasi hindi siya lumalabas dyan, eh. Dito lang talaga siya. Or, lumabas man sumisilip lang. Hindi yung tipong gustong tumalon. Eh, si Siopaw kasi medyo 4 months pa lang siya. Medyo, ano pa siya. Ano bang tawag nito? Curious siya sa lahat ng bagay. Kaya, minsan, tatalon na sana siya, buti na dakma ako. Ayan o. Laro lang yan ha. Laro lang. Yan ang kanilang laro. Makikisali pa yung bulilit o. Tama na. Pagod na. Huwag patula. Huwag patola. Pungging. Sa lahat sa kanila guys, wala pa namang nagkakasakitan. Ganyan lang talaga sila. Siguro kapag talagang na-train mo sila na dapat hindi nag-aaway-away, pwedeng magsalo sa iisang kainan. Ganyan lang sila, oh. Ganyan lang. So, ayan. Tama na. Tama na. Hindi ako mamimigay ng treats hanggat hindi behave. Behave muna. Upo. Upo. Pag sinabi kong upo na yung mga yan. Magkukwento si mama. So, behave. Ayan si Choco, para ng ermitanyo. Ayaw kasing pagupitan ng anak ko ng maigsi. Kaya ayan, pinag-groom namin. Mahaba pa rin. Tinatalian ko kasi yan. Eh, maaga pa ngayon eh. Musing-musing pa oh. So, ayan, medyo makulimlim. Madilim tayo. Hindi ako nakapagbukas ng ilaw. King-king! Gusto mo ng treats? Ito oh. Dali. King-king. Halika dito, bilis. Ayan. Bilis na, wala ka pang appetite. O, ayan, tunggok sa'yo na. Barber.
O, ito sa'yo, itim. Binibigyan ka kasi ayaw mo eh. So, ayun guys. Pag-usapan natin bakit ba mahalaga ang kapon. Ito kasing si itim ay kapon na yan. Ito. 7 months pa lang ay pinakapon ko na yan. Medyo pricey ang kapon guys. Lalo pag sa lalaki. Kasi ayoko nang dumami ang alaga ko kasi unang-una nakakapagod, magastos, at saka ito kasing tatlong ito ang nanay. Yan, si Clover ang nanay, si Haba, si Pongging ay babae. Yan. Kaya rin dumami ang aso ko dahil nga si Axel noon ay hindi ko agad na ipakapon. Kaya may nagpaanpon ulit sa akin. Ito nga si Clover, yan oh. Hindi rin kapon kasi papi pa lang sila nung inampon ko eh. Kasi hindi ko naman sukat akalain na ganun pala yun. Wala pa akong idea sa pag-aalaga ng aso nun. Biglang nagpang-abot sila kahit tinali ko sila ng dulo to dulo dyan sa labahan na yan. Magkalayo yan guys oh, pero hindi ko alam nagpang-abot pa rin talaga. Ayun, kahit isang beses lang yun, tinali ko sila ulit. Wala pa akong kulungan nun. Eh, nabuntis pa rin yan si Clover, sobra. Grabe. Kaya ayan, nagkaroon sila ng anak na 3. Ito si Punggok, si Haba, at saka si Itim. Ayan, magtago sa ilalim. Yan yung mga anak nila. Kaya dumami ang aking aso. Itong si Punggok ay i-rehome sana namin yan. Kaso nga lang, nagkaroon na kami ng bonding dahil pinabet na namin, pina-deworm, lahat-lahat. Ngayon, willing naman ibalik yung nagastos namin nung aampon sana office mate ng anak ko. Kaso, sobrang lungkot pala guys kapag hindi mo talaga siguro maiintindihan kung hindi ka naman talaga nag-aalaga ng aso. Sobrang lungkot na awa ako kay Punggo kasi pakakako gawin lang bantay kasi nga tingnan mo aspin naman siya oh. Kahit na may lahi sila guys, mix na kasi sila eh. Nagmana sila sa dito kay Clover na talagang purong aspin. Ayan oh, baka kako gawin lang bantay, magutom o ano man. Pero sabi naman ng anak ko, mabait naman daw yung mag-aampon. May mga alaga na ring aso. Kaso lang yung iba sa katandaan, namatay na rin. Nung mga 1 week na napag-decide namin na iparehome nga siya, habang papalapit yung araw ng rehome, ay sobrang lungkot guys. Hindi ko talaga makaya. So iyak ako ng iyak kasi para bang si Punggok ang mata niya ay sinasabing, Mama, ayaw nyo na sa akin, pamimigay nyo na ako. Parang habang lumalapit yung araw na kukunin na siya, palungkot naman ang palungkot yung mukha niya. So parang naaapektuhan ako. Ang ginawa ko, hindi ko na lang pinarehome. Nagtampo pa sa akin yung anak ko kasi nakakommit na daw siya. Eh siguro naisip niya malulungkot din ako kaya hindi na niya pinamigay. So ayan, ang reason kung bakit nag-decide kami na itong lalaking si anak na si Itim ay ipakapon namin. Tim. Yan, pinakapon na lang namin ito si Itim. Kahit si Axel naman ay pinakapon din namin kasi buhay pa si Axel noon. 2 silang lalaki, pinakapon namin pareho. Pwera lang itong mga babae. Kasi nung kinapanidok yung si Itim, 7 months pa lang siya doon. Sabi pwede na raw. Pero si Axel kasi ay pinakapon namin siguro mga 6 years old na siya noon o 7 after na maipanganak itong mga to. Itong mga puppies na to na lumaki na ngayon. Kaya iyon. Ngayon ay kapon na yang si Itim. Hindi na ako mag-aalala na baka maasawa itong mga babae. Pero itong mga babae kasi hindi pa namin na ipakapon. Ayun. Hindi ko alam kung papakapon pa ba namin yan. Hindi ko pa na itatanong sa anak ko. Hindi pa namin napag-uusapan kasi dito lang naman sila sa loob ng bahay. Wala naman ng lalaki na. Kasi nga kapon na lahat yung mga lalaki ko. Kahit na namatay na itong si Axel. Ang kahalagahan guys ng kapon ay iwas din sa sakit kasi ang hindi daw kapon na aso ay prone sa cancer. Yun ayon sa nare-research ko. Tapos kapag kapon din ang lalaki, ang naaso ay mas mabait, mas tahimik, hindi sila nag-iinhit. Kumbaga kasi pag nag-iinhit guys, alam mo parang nababaliw-baliw ang lalaking aso. Unlike nitong mga babae na kahit na nag-iinhit sila, hindi sila matapang.
Si Axel kasi noon kapag init para talagang baliw. Kung mapapanood nyo yung mga kauna-unahang video ko, talagang hindi siya kumakain. Minsan 3 buwan, iyak lang siya ng iyak. So ang gagawin ko para lang makakain siya, ipagluluto ko siya ng atay ng baboy kasi parang sobrang favorite nila yung ganung amoy. Yung medyo malasado lang, ayun, kakain na siya. Pero kung hindi, talagang nakakatakot guys. Kaya doon na-trigger yung parang nagkasakit si Axel na yung dati mabait siya. Pero nung may babae na akong aso, si Clover. Clover! Psst! Halika dito. Ay para na siyang medyo tumapang. Matatakot ka kasi unang-una, hindi siya kumakain, baka magkasakit. Tapos para siyang baliw, iyak siya ng iyak dyan. Tapos nagwawala siya, ganon. Kasi syempre, kaya ganon ang nangyayari. Dahil naaamoy niya si Clover, lalo na nung nagka-period si Clover, talagang hindi siya mapakali. Iyak siya ng iyak. Syempre maingay, istorbo sa kapitbahay, nakakahiya rin. Kaya ayun, napagdesisyon na namin na ipakapon na lang. Tapos, pati itong si Itim, after na gumaling si Axel, kasi ayoko mag-alaga ng 2 sabay kasi nakakatakot mag-alaga ng bagong kapon kasi baka malik yung kanilang ma-irritate ba. Ngayon, itong si after na yun, gumaling na nga si Axel, pinakapon naman namin itong si Itim. Kaya 2 na silang kapon. So hindi na sila dadami. Ayun ang kwento. Kaya mahalaga ang kapon guys. Unang-una, talagang totoo na mabait ang asong kapon. Kasi sobrang bait ni Itim. Ayan. Tim-tim! Sobrang bait niyan, oh. Ayan, oh. Hindi siya yung tipong pag-alagala dyan. Wala, dito lang siya. Tapos tahimik lang. Hindi siya patola katulad ng mga hindi kapon kong aso na babae yan. Ayan, oh. May initin ng mga ulo niyan. Pero itong si Itim, sobrang bait nito, oh. Ayan, oh. Bait-bait niyan. Kahit kinatatakutan yan dyan, mabait yan. So, yun guys, napakahalaga talaga ng kapon. Unang-una, magastos pag marami ang aso. Kaya ayoko na rin magdagdag ng alaga, guys. Siguro tama na muna ito. Kasi sobrang gastos, guys, promise. Yung maintenance lang nila, monthly maintenance, pagkain, sobrang gastos. Siguro marami na akong ipon kung hindi ganitong dumami yung aking aso. Pero hindi naman ako nagsisisi kasi masaya naman na maraming alaga. Ayan, kahit na hindi kami makaalis, hindi kami makapagbanding ng kung ilang araw ng anak ko. Masaya naman. Kasi kung tutuusin, muntik na kami mapasok ng magnanakaw dito. Pero ngayon na may aso na kami, medyo ilang na sila. Kasi nasa may gate pa lang ay kumakahol na itong mga to. Hindi na mapakali. Ayan. So, ayun lang guys, ang kwento ko sa inyo ngayon. Mahirap ang maraming alagang aso. So, bye-bye. Bye-bye na.